Tatlong taon nang nagpapatuloy ang full-scale war sa pagitan ng Russia at Ukraine, ngunit tila hindi pa rin nakikita ang katapusan ng giyera. Ang dalawang bansa kasi muling nagpalitan ng opensa kung saan ang Russia umatake gamit ang drone at missile strikes. May balitang abroad si Son Santiago. Nagsisimula pa lamang ang linggo, nagpatuloy pa ang palitan ng pag-atake ng Russia at Ukraine dahilan para mas lumaki pa ang tensyon sa nagpapatuloy na girian sa pagitan ng dalawang bansa. Kaninang madaling araw kasi naglunsad ng Russia ng drone at missile strikes sa kabisera ng Ukraine na Kyiv. Ayon sa head ng Ukrainian Military Administration, nag-uwi ito sa pagkasira ng dalawang matataas na residential buildings doon. Sa kasamaang palad, nauwi ito sa pagkamatay ng 6 na residente at 13 naman ang sugatan ayon mismo sa Ukraine State Emergency Service. Kinumpirma din ng kanilang gobyerno na ang pag-atake ay pumutol din sa linya ng kuryente at tubig sa buong lungsod. Matatanda ang inihayag ng mga international media na ang taktikang ito ng Moscow ay paraan umano i-pressure at ibaba ang moral ng Ukraine government sa gitna ng winter season doon. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng drone attacks ang Ukraine sa mga port cities ng Russia sa kaparehong araw. Base sa Krasnodar Regional Government ng bansa, humigit kumulang 6 katao ang sugatan matapos ang naging pinsala ng Kyiv sa 5 residential buildings at 2 pribadong kabahayan sa katimugang bahagi ng lugar. Samantala, tag-2 residential building at industrial enterprises naman ang sinira rin sa hilagang bahagi ng Taganrog City. Dito 1 ang napatay at 3 ang nasugatan. Sa kanyang bagong post sa social media, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat malaman ng publiko na hindi luluwagan ng Moscow ang kanilang pag-pressure sa Kyiv. Dagdag pa niya, dapat seryosohin ang mga bantang ito at muling nangakong tutugon sila. Nitong nakaraang linggo naman, sinabi din ni Zelensky na tinatalakay din ang isang peace plan kasama ang Estados Unidos at Europa para masukpo ang girian. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.